Totoo nga ba na si Bimby ay lilipat na ng ibang network? Naging mabilis ang pagkalat ng iba't ibang balita sa mga nakaraang buwan ukol sa pamilya Aquino at sa posibleng direksyon ng karera ni Bimby. Emosyonal nitong sinabing, "I promised my son I was going to fight until the end." Hello po sa lahat po ng mga Dabber Cats, sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusubaybay sa mga updates po natin. For today's video, lilinawin natin ang ilan sa mga komprehensibong balita na kumakalat ngayon sa social media at nagdudulot ng curiosity sa ilang mga maybe fans at ilang mga fans ni Bimby Aquino patungkol po sa naganap na meeting na mag-inang Kris Aquino, Bimby Aquino kasama ang ABS-CBN Music Executive at ang mga implikasyon nito sa kanilang karera at ugnayan sa network. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Totoo nga ba na si Bimby ay lilipat na ng ibang network? Aba, yan ang ating pong ifa-fact check ngayong araw. So, bago yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So noong ika-2 or August 2 ng 2026, naging usap-usapan sa larangan ng lokal na aliwan at social media ang ibinahaging larawan at balita ukol sa naganap na productive meeting sa pagitan ng tinaguriang Queen of All Media na si Kris Aquino, ng kanyang anak na si Bimby Aquino at ng mga nangungunang leader ng ABS-CBN Music. Ang naturang kaganapan ay formal na naitala at inilabas sa ulat ng bandera, Inquirer, na isinulat ni Pauline Del Rosario. Ang nasabing pagkikita ay naganap sa gitna ng mga spekulasyon at haka-haka sa industriya ng showbiz ukol sa hinaharap na karera ni Bimby Aquino at sa posibleng pagbabalik proyekto ng kanyang inang si Kris. Sa pamamagitan ng post ni Jonathan Manalo, ang Assistant Vice President at Creative Director ng ABS-CBN Music sa kanyang opisyal na Instagram account, ipinakita ang larawan kung saan kasama nila ang ABS-CBN Music Head na si Roxy Liquigan, pati na rin ang mga kilalang dating makatrabaho at matatalik na kaibigan ng Kris mula sa tanyag na programang Kris TV na sila Darla Soler at Jasmine Paliera. Ang ulat nito ay naglalayong magbigay ng malalim na pagsusuri sa kaganapang ito, partikular sa mga ebidensyang nagpapatunay na mananatiling matatag ang ugnayan ng pamilya Aquino sa ABS-CBN at sa tunay na sitwasyon ng karera at personal na buhay ng pamilya. So narito po yung breakdown. Ito po, detalyadong pagsusuri sa pagkikita, mga dumalo sa pagpupulong si Miss Kris, ang Queen of All Media, na sa kabila ng kanyang patuloy ng pakikipaglaban sa mga sakit na autoimmune ay nananatiling aktibo sa paggabay at pagsuporta sa karera ng kanyang mga anak. Si Bimby Aquino ay lumaking anak ni Kris. Sa kasalukuyan, pumapasok na rin siya sa mundo ng entertainment at nagpapakita ng malaking potensyal sa pagpapakita ng talent sa pag-arte, pag-host at pagkanta. Si Jonathan Manalo naman po ay isang Assistant Vice President at Creative Director ng ABS-CBN Music at isa sa mga pinakarespetadong songwriter at producer sa industriya ng musikang Pilipino. Si Miss Roxy naman po ang head ng ABS-CBN Music, ang pangunahing tagapamahala sa mga malalaking proyekto at musical releases ng Kapamilya Network. Darla Soler at Jasmine Paliera, mga batikang producer at creative heads na matagal nang naging bahagi ng mga matagumpay na proyekto ni Kris Aquino sa ABS-CBN tulad ng Kris TV. So ano nga ba yung konteksto ng kanilang meeting? Bagamat wala pang ibinigay na lantarang detalye sa mismong caption kung ano ang eksaktong nilalaman ng pagpupulong, bukod sa maikling linyang last night productive meeting, ang mismong komposisyon ng mga taong dumalo ay nagpapahiwatig ng isang malaking hakbang. Ang pagkakaroon ng presensya ng dalawang matataas na pinuno ng ABS-CBN Music, Liquigan at Manalo, kasama ang mga malikaing utak sa likod ng mga nakalipas na hit shows ni Kris Soler at Paliera, ay malinaw na patunay na may inihahandang proyekto na nakatutok sa larangan ng musika, media production o digital content. So,
Naging mabilis ang pagkalat ng iba't ibang balita sa mga nakaraang buwan ukol sa pamilya Aquino at sa posibleng direksyon ng karera ni Bimby. Gayunpaman, ang ginanap na meeting na ito ay nagsisilbing direktang patunay sa dalawang mahalagang punto. Number 1, walang karera o pamilyang hiwalayan, solidong pagtataguyod ng pamilya Aquino. Ang presensya ni Kris Aquino sa tabi ni Bimby ay naturang pagpupulong ay nagpapatunay ng nananatiling buo, solid at walang anumang karera o personal na hiwalayan sa loob ng pamilya o sa kanilang mga taga-suporta. So ang pagtutulungan ng mag-ina, malinaw na si Kris ang pangunahing tagapagtanggol at gabay ni Bimby sa bawat hakbang nito sa showbiz. Sa kabila ng physical limitation at medical treatment na pinagdadaanan ni Kris, inalalaan niya ang kanyang oras at lakas upang masiguro na protektado at nasa tamang kamay ang karera ng kanyang anak. So, sa huling pahayag ni Kris sa kanyang social media ukol sa kanyang bagong treatment, emosyonal nitong sinabing, "I promise my son, I was going to fight until the end." Ang mensaheng ito ay nagpapakita ng hindi matitinag na pundasyon ng kanilang pamilya ni na Joshua, Josh at Bimby. So, dito po, may mga nababasa din tayong haka-haka noon na baka daw tuluyan ng naglilipat o iiwanan na ni Bimby ang kanyang mga ugat sa Kapamilya Network, lalo na nang lumabas ito bilang guest host sa programang Eat Bulaga sa TV5, GMA Network Ecosystem. Subalit, ang opisyal na ulat, ang mismong meeting sa ABS-CBN Music ay nagbibigay ng malinaw na usaping ito. Ito po ay isang strategic na collaboration. Ang paglitaw ni Bimby sa isang programa tulad ng Eat Bulaga ay bahagi lamang ng malawak na opportunity para sa isang umuusbong na artista sa modernong freelance. The cross-network media landscape ngayon. Malalim ang ugnayan sa ABS-CBN. Ang pagkakaroon ng direktang pagpupulong sa matataas na opisyal ng ABS-CBN Music ay nagpapakita ng ABS-CBN pa rin ang pangunahing tahanan at kutuwang para sa malalaking musical at creative projects sina Kris at Bim. Si Bimby ay nasa ilalim ng pamamahala ng Cornerstone Entertainment at isa sa pinakamalaking talent agency na may napakagandang ugnayan at partnership sa ABS-CBN. Kaya naman ang anumang galaw ni karera ni Bimby ay dumaan sa maayos sa pagpaplano at pakikipagtulungan sa Kapamilya Network. So dahil dito, ay yung kanyang trajectory no sa kanyang career ni Bimby, ang pagtuklas at pagpapatalas ng talent sa musika. Ayon po sa ulat ng Bandera, formal nang kinumpirma ni Kris Aquino na si Bimby ay kasalukuyang sumasailalim sa intensibong voice lesson sa ilalim ng kilalang vocal coach na si Tor Dulay. Sa pagsasanay sa boses, ang pagkuha kay Tor Dulay ay isa sa mga respetadong singer at vocal coach sa bansa. At nagpapatunay na seryoso si Bimby sa paglinang sa kanyang kakayanan at pagkanta at hindi lamang ito basta panandalian lamang. So yung pagpupulong na to, ito po ay isang patunay at ito po yung isa sa mga parang nagde-debunk no dun po sa mga issue at mga bali-balitang lilipat na nga daw. Si Bimby po ay hindi po technically hindi talaga siya lumipat or hindi po siya umalis ng ABS-CBN. Part pa rin po siya ng ABS-CBN, under po siya ng Cornerstone Production. And then, ang Cornerstone po ay may collaboration sa ABS-CBN. So, ibig sabihin po niyan, hindi po totoo ang mga bali-balita. Naiiwan niya na si Raisa sa Eat Bulaga. Dahil, mind you, diba, napakalaki pong tulong ng Eat Bulaga sa pagsusulong po ng karera ni Mr. Bimby. Nagkaroon po ng pagmi-meeting ang ABS-CBN Productions at mga executives, hindi dahil kukunin na nila si Bim. Ito po ay isang paghakbang kung saan mas ito po yung paghahanda para sa singing career ni Mr. Bimby Aquino, dahil nakikita naman natin talaga na sinasanay po talaga siya sa pagkanta, 'di ba? So hindi naman po ibig sabihin no naiiwan niya na si Raisa doon po sa network, 'di ba? Dahil yun po ay parte ng kanyang pagsasanay. Kaya wag po kayong ma-curious, wag kayong magtaka at wag kayong masyadong mag-overthink
na may ganong magaganap. Kasi kung mangyayari yun na ang katapusan talaga ng karera ni Bim. Kasi ngayon pa lang talaga siya nagbo-boom yung karir, tas biglang iiwan niya na agad, 'di ba? At the same time, nakapag-invest na rin po siya ng kanyang emosyon, ng kanyang time. At the same time, dami na nilang supporters, tas biglang iiwan, 'di ba? Parang ang labo lang. Kaya wag po kayo maniniwala sa mga bali-balita na lilipat na si Bim, babalik na siya ng ABS, iiwan niya na si Raisa sa 8 Bulaga, iiwan niya na yung kanyang hosting career sa 8 Bulaga, 'di ba? That was just the beginning of everything. Kaya naman, let's stay positive. Antay lang tayo ng mga next update.